Eto na nga guys, yung Samsung na 5G na nabili ko lang sa halagang 3,800 plus. The Samsung A06 5G. Dati around 8K to, pero guys, ngayon sobrang mura na lang. Available pa siya sa Lazada sa halagang 4,000 plus. Pero sa Shopee na nabilhan ko, sold out na. Pero bakit nga ba? Sulit na sulit nga ba talaga to? Hindi ba to malag? Wala ba tong mga problema or downsides? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil nga kung nagbabalak ka na bumili na itong phone na to, well, panoorin mo muna to. Ayoko naman na mag-regret kayo sa huli, di ba? No. Dahil ngayon ay magkakaroon na ng full review nitong Samsung A06 5G and tingnan natin. Mabilisan lang to. Let's start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, kung hindi ka pa nakasubscribe, well, definitely mag-subscribe ka na. Dahil nga meron tayong ongoing na giveaway na tong Tecno Pova 7. Tingnan nyo na lang sa description box kung paano manalo. And guys, monthly giveaway na rin tayo. So, make sure to subscribe and hit the notification bell. Now, dito guys, kapag binili mo itong phone na to, as you can see, napakalit lang ng kanyang box. Para siyang iPhone. Sa loob naman, wala na tayong makikita dito, kundi yung kanyang SIM ejector pin, paperworks, and yung kanyang Type-C to Type-C na cable. So, etong phone na to ay supported na ng 25 watts charging. That is why make sure to buy an adapter na katulad nitong Anker Solo, which is meron ng 30 watts para naman ma-maximize nyo yung charging speed nitong Samsung A06 5G. Now, look at that. Eto na guys si Samsung A06 5G sa color na white, which is okay na rin para sa akin. Although, same na same lang to, kung hindi nyo alam. Same na same lang po sila ng A06 4G. So, pagdating sa kanyang build, it has a plastic body, plastic frame, dual camera at the back, katabi nito yung kanyang flash. Sa baba naman nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito sa right side nakalagay yung kanyang fingerprint scanner / power button, and yung kanyang volume rockers. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsusupport ng 2 SIM card or 1 SIM card plus 1 SD card. And dito naman sa taas nakalagay yung kanyang secondary microphone. Overall, pagdating dito sa kanyang build is okay naman siya, especially yung kanyang side dito guys. Napakagandang hawakan. Parang premium na premium tingnan actually. Parang siyang metal frame. Pero guys, plastic lang po to. Pagdating sa kanyang protection, it has an IP54 water and dust resistance. So, pwede itong babasa ng ulan or splashes. No need to worry na kapag yun lang naman. Huwag nyo na talaga ang ilulubog. Madededs to. Legit. Overall, for the price of 4,000 pesos, okay naman din yung build quality nitong Samsung A06 5G. Pero, hindi naman talaga yun yung special dito sa phone na to. Now, dito naman sa kanyang display, hindi rin siya masyadong special. Sakto lang. This one got 6.7-inch PLS LCD display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. Now with that, maraming magsasabi na pangit yung PLS compared sa IPS, which is true naman talaga at some point. At kung pag-uusapan natin yung mga budget phone na merong IPS LCD, I would think na halos same lang sila nitong PLS LCD ng Samsung. So kung hindi nyo alam guys, yung Samsung talaga yung isa sa mga manufacturer ng mga napakagandang display pagdating sa monitor, TV, and sa smartphone. Balita ko nga, supplier din sila ng display ng mga iPhone. So, yung mga nakikita natin sa iPhone, from Samsung din yon. So, in short, kahit na PLS display lang yung nakalagay dito sa Samsung A06 5G, bright naman siya, maganda na rin yung kanyang colors, and also sharp na rin siya, especially for its price. Although, I would say na meron pang mas mabilis dito pagdating sa mga pagsuswipe or pag-scroll dahil nga 90Hz refresh rate lang siya. Merong iba, mga 120Hz na. Meron pa nga 144Hz, diba? Pero at this price point, almost mga 120Hz lang. And this one is medyo behind pagdating doon. So kung gusto mo yung napaka-bliss, napaka-smooth na pag-scroll, hindi mo yan mahanap dito kay Samsung A06 5G. Maganda lang siya kapag manonood kayo ng mga videos sa SOCMED, YouTube, pwedeng-pwede na to. And alam nyo naman din, basta Samsung, napakaganda ng UI. So andito na rin yan sa phone na to. That is why I'm pretty sure na kung makukuha mo to sa halagang 4,000 pesos, makokontento ka na talaga dito. The only downside lang with this phone is that hindi pa rin siya punch hole and also medyo makapal yung kanyang bezel, especially dito sa may bottom part. Pero yun lang naman. Overall, this phone has a great display with a great colors and great quality. Now, dito naman sa performance niya, eto guys, dito na siya nagsashine compare sa mga kapresyo niya. This phone packs MediaTek Dimensity 6300 with octa-core CPU up to 2.4 GHz and Mali GPU 7 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU, which is a pretty good processor for this
this price. Kasing lakas na yung MediaTek Helio G100 or G99, which is napaka-okay na for this price point. Ito rin guys ay nag-run na ng Android 15 with up to 4 major updates and it's equipped with One UI 7. Kung ano yung ma-enjoy nyo sa mga bagong Samsung ngayon, ma-enjoy mo na yan with this cheap 5G phone na galing din sa kanila. Na hindi talaga to cheap dapat since 8,400 to dati. Pero ngayon guys, I think na they are planning on releasing another one which is A07, kaya naman pinapaubos na nila. So kung gusto nyo makamura, grab nyo to. Sa Antutu naman nakakuha siya ng 390,000 plus, which is malaki na rin. And naglaro din ako dito guys ng games like Mobile Legends and Call of Duty. As you can see, playable naman siya, napaka-smooth na rin, and also okay na rin yung paglalaro ko ng Mobile Legends with this one. Kung dati sa Samsung A06 4G, napaka-lag, napaka-daming frame drops na magaganap, dito guys, okay lang siya. Sa kanyang settings, meron siyang Ultra Graphics with super frame rate. Dito naman sa Call of Duty, meron lamang siyang medium graphics with high frame rate. And para sa akin, okay na yun. If you want to play games, tapos kulang ka sa budget, well, mararecommend ko talaga etong Samsung A06 5G kung nabili mo siya ng mura. Pero sa 8,000 pesos guys, there are a lot of phones na mas better dito. Pero 4,000 pesos and below, okay na talaga to. Especially sa mga taong hindi naman talaga nag-games, tapos palagi lang gumagamit ng mobile data. Naku po, perfect na to with the 5G. Na-testing ko na to dito guys. And as you can see, nakakuha na ako dito ng 49 Mbps na download and 18.5 naman pagdating sa upload. Which is okay na rin na signal, especially dito sa Cebu. Medyo mahina kasi talaga dito guys, unlike sa ibang place. Pero yes, iba-iba naman talaga yung internet speed, especially dito sa Pilipinas. Wala talagang consistent na download speed or upload speed. And with this one, mama-maximize mo na. Dahil nga kung nasa 5G supported areas kayo, naku po, malakas na yung internet na makukuha ninyo. So yun talaga yung number one reason ko kung bakit i-recommend ko tong si Samsung A06 5G. 5G na siya. Yun lang naman. Napaka-easy lang. Wala nang ibang mga 5G phone na maganda, tapos Samsung pa ang makakatalo pagdating sa presyo nito. 4,000 pesos lang? Duh! You are gay. Perfect nitong pang backup phone and pang hotspot na rin. That is why, eto na yung gamit ko ngayon. Perfect pang travel, diba? No need na bumili ng wifi na 5G. Mas mahal pa. Na, pagdating naman dito sa kanyang battery guys, eto ay meron ng 5,000 mAh sa battery with 25 watts of fast charging. The only downside is, even though 25 watts siya, wala siyang kasamang adapter. So, kailangan mo pang bumili. Another gastos na naman yon. Pero kung meron ka naman, okay na rin. With its battery, makakaabot ka na ng up to 1 day na ginagamit etong phone ito. Pero, hindi yung heavy talaga. Yung sakto lang. I-charge mo lang siya sa gabi and then pagka next day, gamitin mo ulit. Yun lang. Napaka-easy, di ba? Para sa akin, makunat naman siya. Hindi power hungry etong phone ito. Hindi katulad ng iba. So, for me, mararecommend ko na etong phone ito sa mga mahilig gumamit ng smartphone. Tatagal na rin siya guys when it comes to its battery. Now, let's talk about the iPhone-ish na camera. Diba? Parang iPhone 16. This phone has 50MP main camera with 8MP selfie camera. Okay na siya pagdating sa kanyang specs. And kapag ginamit mo naman siya guys, meron kang 2 options, which is pwedeng default na 12MP or 50MP. Para sa akin, mas sharp syempre and mas maganda kapag ginamit natin yung kanyang 50MP. Mas clear din and mas natural para sa akin. Kaso nga lang, mas malaki din yung madadagdag sa inyong storage. O nasa sa inyo na yon. Dito naman sa kanyang selfie guys, meron kang 2 option, either normal lang or mas wide, which is a pretty good feature for me dahil nga mahilig akong gumamit ng wide selfie. And nandito na siya sa Samsung A06 5G. Overall, when it comes to the photo results with this phone, perfect na to, especially kapag you're on a budget tapos gusto mo yung okay na pagdating sa skin tone and maganda na rin pang picture-picture ng tao. Perfect na etong si Samsung A06 5G. Alam nyo naman siguro na basta Samsung, one of the best talaga when it comes to the camera. And even on a budget, nag-perform pa rin naman etong si Samsung A06 5G. Dahil nga guys, again, 8,000 dapat yung presyo nito. Pero dahil sa sale na almost 50% off, napakasulit na niya. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang video quality, this offers 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So eto guys, yung video quality using the Samsung A06 5G. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Eto naman guys, yung selfie video quality ng Samsung A06 5G. Ano sa tingin nyo? Okay pa?
Comment down below. Now, as I'm looking at the results right now, I think okay naman siya. Napaka-sharp and also kuhang-kuha rin yung skin tone ko. Maganda rin yung kanyang quality overall. And for its price, guys, I think this phone is one of the best phone that you can get when it comes to the video quality. Kaso nga lang, wala siyang 60 FPS. So, yun lang. 30 FPS, medyo lag tingnan. Pero, maganda siya kapag yung stable lang or ilalagay lang natin sa tripod. Overall, pagdating dito sa camera nitong phone ito, mararecommend ko na siya dahil nga again, murang-mura na lang siya ngayon and maganda na rin yung kanyang result. Pero pagdating sa 8K na presyo, guys, meron pang mas maganda dito. Kaya siguro napilitan silang mag-sale dahil nga para maubos. Overall, if you're looking for a cheap 5G phone na merong magandang processor, future-proof na rin dahil nga meron siyang 4 major updates, maganda na rin yung camera niya, okay na rin yung kanyang build quality, well, definitely, bilhin nyo na etong si Samsung A06 5G. Maglalayo ng link down below kung meron pa, pero currently sold out ito sa Shopee, guys. Lazada na lang and around 4K plus. Check nyo na lang sa pinned comment. Kung hindi ka pa subscribe, well, definitely mag-subscribe ka na. Sayang naman, di ba? Marami pa tayong upcoming giveaways. Monthly na nga, di ba? So that's it. I am JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!